Have you ever seen a post on social media or encountered anything in real life that made you stop and go, wait a second, I have thoughts about this post? Ganyan ang mga pag-uusapan natin dito sa Christian Attitude Faith Enhanced or Cafe. So samahan niyo po kami whether you are a lover of coffee, of tea, of pastries, or if you're online chronically or you're never online, if you're young and you're young at heart, at kung ano man ang trip mo sa buhay, samahan niyo po kami dahil for sure, meron tayong matututuhan sa ating conversations for today. So let's deep dive into these timely issues so that we can discover kung ano ang perspective natin bilang mga tunay na Kristiyano. Once again, ako ang isa sa mga hosts na makakasama nyo, Harmony, Tim, Ina. Norby. So thank you all for joining us and thank you also to our viewers for joining us for this very special episode, I feel like. Kasi ang timely ng episode na to, I mean, I've noticed, especially when I scroll on social media, na parang a lot of my connections are really built online now. Parang lahat ng mga tao, lahat ng friends ko, primarily, ang mode of communication natin ay online na, like chats, di ba? Like yung SMS nga, di ba? Sobrang Sobrang dalang na. That's so true. Like, who uses text message anymore? Yung The rider. e-commerce rider. That's so true. Kaya mga reminders. So, may mga warnings, weather warnings. Feeling ko yun na lang talaga Mga yung text pinagagamit. blast. OTP. Yeah. Yung mga OTP, yun na lang yung pinagagamitan natin ng SMS. But overall, like, our more meaningful connections, talagang ano na siya, no? Digital na siya eh. Parang wala nang nagsisend ng snail mail. Postcards ngayon. Yung Anyway, bills. talaga ba? Ah, well, Meron. Meron pa rin. Meron. Oo. paper bills. Parang Meron pa rin. Na friends? Ay, hindi. No, not friends. nagsisend ng billing statement. Hindi natin sila friends. Malay mo, ano? Sponsored? or nag-work siya pala dun sa, Oo nga. sa place na nagsisend ng ano pa naman? Anong klaseng friends meron ka, Norby? Yung totoo ah. But anyway, to that point, di ba? Ang dami na kasi nating mga kinakausap talaga everyday. So, ako, naisip ko lang, especially before we were shooting this, obviously while we were waiting, no, nag-message ako sa mga tao, sa mga friends ko, ganyan, like, this is what's happening, this is what I'm doing, updating, like, nagsisend ako ng mga photos, like, nandito kami ngayon, ganyan. And it made me feel like, hindi lahat ng tao gets to see this side of me. Parang hindi lahat ng tao nakaka-access ng ganitong thoughts ko, ng ganitong experiences ko. So, napaisip ako, like, sila ba yung true friends ko talaga? Dahil sila yung pinag-sharean ko ng mga bagay-bagay eh. They're the ones who I am comfortable talking to these things about these behind the scenes of my life, kung baga. So, it got me thinking na how do we, as people in the digital age and as true Christians, how do we build our friendships now? Kasi, let's face it, I feel like ang hirap mag-build ng friendships ngayon eh. Maybe harder now than it was a few years ago nung wala pang internet. Alam mo yung panahon na yun, di ba? Nung wala pang internet. Hindi ko alam. Lumaki ako, digital age. digital. Parang, Hindi na age. hindi naman. Parang di ba, it's easy, ngayon, it's Yeah. easy to have friends on social media, but, di ba, how do we parang treat each one of them? I like how you said, Ina, friends. Oo. Kasi hindi mo alam eh. Subjective term Yeah. na rin nga siya ngayon eh. diba? Like, how do you define friendship? On social media, they're called Yeah. friends. Pero, pag tinignan mo sila isa-isa, parang hindi naman talaga categorized parang as friends lahat. Like, may Pag kino-quantify mo, no? Sino ba talaga yung may close friends. close friend? May close friends pa! Sino yung kinakausap mo talaga? Nakakausap Oo. ko everyday. Sino yung nakikita ko lang yung mga Ilan na posts. ba yung friends mo on social media? Medyo madami. Wow, and lahat yung nakakausap mo? Siyempre hindi. No, exactly. Kasi ba, pag tinitignan ko yung social media ko, parang, like, 1,000, 2,000 friends. But I don't even know that many people in real life. So, sino kayo? Hindi Sino nyo ba naman to? nakakausap or na parang nakakasalubong once of man lang yung lahat ng Ayun yun. na nga. But then, ewan ko, ako lang. Pero pag tinitignan ko yung social media ko, tapos parang gusto ko silang i-remove sa friends list ko, hindi ko alam, nagigilty ako. Parang, what grounds? Diba? Exactly. On what grounds ba tatanggalin siya as your social media friend? Parang, baka kasi kausapin ko pa siya in the far future. Hindi ko alam kung kailan yun. Diba? Tapos parang nagda-double check. Nagdadalawang isip ako na, should I remove them from my friends list? Kasi mamaya meron palang, alam mo yun, meron palang May connection purpose pa that I need. pala. O may purpose pa pala siya sa buhay ko, hindi ko lang alam. But then it feels so, parang nag-hoard lang ako. Nag-hoard ng friends. Collector. Friends collector. Exactly. Parang, napaisip tuloy ako, what should be my criteria or ano dapat yung, ano tawag sa corporate language yun, ano dapat yung KPI ko for me to keep, if
for me to keep you on my friends list. Di ba parang may trend sa social media na parang nagpo-post yung isang person na parang react or comment to this post or I'll delete you as a friend. May ganon? Oo, may mga Ganun pala. ganon. May mga parang certain people sa friends list ko na ganon. Hindi naman ako nag-comment sa iba pero hindi pa rin ako na-remove. Kasi di naman, Social di naman experiment ano, failed. Kasi Di naman rin tingnan. isa-isa kung Ang hirap din naman. Ang hirap parang isa-search mo pa isa-isa, diba? That's So, yun. true. On the flip side, meron ako nakikita rin ng mga posts ng online friends ko na if you read this post, comment how we became friends. So at least yun, parang mas quantifiable na, okay, alam ko kung paano, may connection talaga tayo kung paano tayo nagkakilala, bakit kita in-add as friend, when usually naman, hindi ko naman ina-add as friend yung mga taong hindi ko kilala, di ba? Sa akin meron akong dalawang kategorya. Ayan, actually, Meron ako tinatawag na online friends. Tapos meron ako tinatawag on-ground friends. On-ground friends. Ano yung, like, how do you categorize them both? Yung isa, hindi ko siya necessarily friend sa social media. Pero kapag nakita kami in person, kaibigan ko. Okay. Pero hindi naman ibig sabihin nun kapag tapos Hindi mo na siya Hindi naman. So, pag face-to-face encounter lang kaibigan, ay after that, hindi na. Hindi naman sa ganun. Ang ibig sabihin ko lang dun is, there is this specific category para sa akin na hindi ko naman sila kailangan talagang kausapin online. Kasi I have like nagkikita naman. nakikita, o kumbaga kapag ka nagkita na, saka kami nag-uusap. nagka-catch up. Okay. Pero it's not necessary na mag-usap kayo online No, all not the time. necessarily. I mean, think about it. I have 4,000 friends sa social media. And if you think about it, kung kakausapin ko lahat yung 4,000 friends na yun, even if it takes me like a year, it's going to be exhausting. It's true. Di ba? Yeah. Like, that's a lot of energy put into Yes. like, Kaya people. inugali ko na mag-usap na tayo in person. In person na lang. Pag nagkita na lang Oo, tayo, nakita no? na Totoo lang naman. Kasi, exactly, to your point, no, Timmy, parang 4,000 friends, like, are those 4,000 people, parang, are those friendships all real or all valuable? Or yung iba talagang one-time connection lang, kailangan mo lang talaga Oo, siya. or makausap in-accept for a, mo yeah, lang. for a certain purpose. So, like, how do you know? Or parang naiisip mo pa ba na, okay, pag itong friend na to, hindi ko siya kinausap in a year, tanggal na Tanggal siya ka na sa list. sa friends list ko. May ganun ka bang ano? I mean, Criteria? maganda yung sinabi mo na yun. Do you really need to think about qualifications? Do I Mm. think about qualifications kapag mabuha ko na kaibigan? I don't think so. Mm. Or are they just, you know, they're just your friends. They're just there. Personally, I look at everyone as a potential friend. Okay. And then there are Friend. those na talagang nagiging friend. Yeah, So that's because of like the connection and the time that we spend together, but most para sa akin most ng nagagawa namin is more like on the side of being able to influence. Doon ako. like, can you add value to each other? Yeah. I think that's a good criteria din for whether or not you keep someone as a friend, di ba? Kung meron pa ba siyang naaambag sa buhay mo, especially kung yung inaambag niya sa buhay mo ay mabuti naman. Yes. I think that's a good criteria of whether or not liligukin mo yung tao sa buhay mo. But then, totoo like, pag inisip mo talaga, hindi naman lahat ng friendships last forever. Like, Sad. personally, yeah, it's sad sometimes, pero iisipin mo, definitely, people change. So ako personally, I remember that there were people that I was close with in elementary. I was close with in high school, but no longer. Like, hindi ko na sila kinakausap. But I remember that, and in that particular point in time, I was very happy to be their friend kasi we made memories. There were things that we shared na alam kong sila lang ang nakakaalam ng mga bagay na yon. And ang weird din sa feeling na parang sobrang close nyo during that time. And then parang after a few years na nagkanya-kanya na kayo ng path sa buhay, parang wala nang connection, wala nang pag-uusap at all. Pero you can still remember what happened before. But it's so hard to maintain that common Yes, ground. Especially, parang, or it's hard to maintain that friendship if your friendship is based only on that common ground. Diba? Na paano pag nawala na yung common Pero ground ako na kasi yun? may mga friends ako since Mm. grade 2. Okay. Hanggang ngayon, Until hindi na now. kami- Wow! Ang Kasi- pinag-uusapan nyo. So yung mga buhay-buhay na namin ngayon. Alala mo nung grade 2 tayo. No, hindi na. Kasi parang we've been friends na, diba, since grade 2 tapos elementary, high school, college. tapos ngayon Magkaklase working pa na. rin kayo nung... No, siguro magkaklase kami until high school. Pero nung okay. college, syempre, iba-ibang university and iba-ibang course. Pero nag-update pa rin kami. Pero yun nga, nagkikita na lang kami for occasions. Kunwari, wedding, birthday. Wow. Ayun yung mga reunion, Actually, diba? yun ang reunion ng lahat. Yun yung mga reunion ng Actually, lahat, diba? totoo yun. Even family reunion. minsan, Oo, diba? mas nakukumpleto pa nga dun So, I minsan, know. sadly. Nag-uusap pa rin naman, pero syempre, nag-iiba-iba na ng level. That's So, such a ngayon, unique career na, friendship, diba? Kasi, isipin mo, ilang taon lang tayo nung grade 2. Like, Nung kakapanganak lang ni Or- Tim. ganun, oo. Kay Tapos, Tim pala, sorry. Kakapanganak lang kay idea Tim. pala siya. Concept to.
Ay, naku. Kaya yung friendships niya mas fresh. Oo. So, meron namang naglalast. Na, alam mo yun, kahit matagal kayo hindi nag-usap, Yeah. kalimbawa ako, before yung wedding, nag-meet kami. May surprise yung mga friends ko nung Oh, that's so elementary pa. cute. So, ganun, di ba? I mean, magsaset lang, kunwari, okay, tayong ganito, free ba lahat? Mm-mm. Tapos pagdating nyo doon, same pa rin yung environment, kung paano kayo before, Mm-mm. yung mga kwentuhan. Though talagang bumabalik yung di ba dati nung Mm-mm. first heartbreak mo, ganito, ngayon ikakasal ka na, di ba? Mga ganon. So, siya, kapag nagkikita-kita kayo tapos nire-recall niyo yung mga nangyari, pa rin, ganun pa rin yung moment, hindi nawawala. So, syempre, medyo thankful ako doon na meron akong ganung mga friends. That's very unique to him. Ako, hindi ko na-experience yun. But go Pero ahead. alam mo, nakakahiya rin kasi maraming nakakaalala sa akin from high school, from elementary days and high school days. Pero kapag nakikita ko na sila, Loading. loading ako. Kaya Sino I ba to? just sometimes pretend. Siguro pag napanood nila to, ma-open sila. But like, di ko naman Hindi mo naman pinangalanan. Oo. Kasi meron naman Tuloy talaga na yung hindi mo ka-close, pero kunwari, yung elementary, naging classmate mo, tapos biglang i-approach ka, di ba? Tapos mag-smile ka na lang, tapos kunwari, may kasama ka, ako, yung wife ko, kunwari kasama ko, binati ako nun, pero hindi ko na siya maalala. Pero nag-smile ako, tapos nagalaw ako, para lang, hindi awkward na, sino to? Sino Diba? ka Parang uli? ganun, diba? Pero Mga kapag ganun tao. ka-explain na nila, saka nagpakilala na sila ulit. So, sabi ko, Maalala. oo nga. Pero at that point, minsan Hindi hindi pa talaga. rin. So, Smile I lang. think those people are more acquaintances than Yeah. actual real friends that na maintain mo sa buhay mo. No? Ang galing talaga. Actually, hindi ako makaget over. Ang galing nung grade 2 pa kayo. Like, Oo. pero hindi kayo araw-araw nag-uusap. Siyempre, nung elementary hanggang high school, araw-araw. Kasi even yung extracurricular activities, magkakasama kami. Kaya nga nare-recall ko, parang nung high school, nung graduation, parang medyo emotional kaming lahat. Kasi akala namin magkakalayo-layo kami. Yun pala, doon pa rin kami sa University Belt sa Manila. So, Okay. from time to time, Nagkikita free ako pa rin ngayon. kayo. Kita, di ba? Tapos, ang daming nangyari. I mean, Mhm. right after high school graduation, until ngayon, na magkakausap tayo, syempre, ang daming nangyayari. Tapos, very thankful naman ako, kasi, alam mo yun, kahit hindi nga kami nagkikita-kita palagi, pero pag may nabalitaan ganito, kunwari, may nabalitaang news about dun sa isang naming friend, talagang nandun kami to Everyone's all support, diba? there. Mm. Ang galing. Ilan nga kayong 8 kami. 8? Ang dami pa nila. Ang dami, di ba? Kasi- Kaya I think it's so unique. Kasi ako personally, yes, meron akong mga nakakausap pa rin from elementary or high school and some of them are still quite close to me. Pero isa, dalawa lang sila. Marami na yun for me. Ganun kalaking Hindi, grupo kasi kami. So, yun yung kagandahan. Mhm. For, I think, Like nagre-reunion kayo from time to Cute. yeah. Kapag, basta nagsiset kami ng schedule, normally yan kapag holiday season na. Oo. Iba talaga sa around panahon December niyo. to January. Oo, ganun sa panahon namin. Yung friendship doon, Oh, ganun Direct- ka solid. solid. Ganun. Kasi sa panahon nyo ngayon. And wala pang talaga. social media nun. Yes. Diba? Alam mo, Ano, naglalaro kami ng before yung yung Landline. grabe. And I mean, yung talagang magkakasama kami after school, natatandaan ko, malinis pa kasi yung mga yung mga ilog. Ay, grabe yun! Kasi Wala na. grade 2 ako, Ilog that pala. was 1990, Huwag mo nang tuloy. Huwag mo na ituloy. Okay. Diba? 1998. 1997. Malinis pa din yung mga estero nun, Ina. Ilog, not estero. That's different. Ha? Tapos, kasi yung place namin sa Fairview, malapit siya sa Bulacan. Okay. So, syempre Bulacan. wala pang baha nun. Hindi siya pa. Hindi pa siya, Yeah, oo. floody. Yan. So, may mga instance na ganun. Tapos, even yung mga parents namin, kunwari sasabihin ko, pupunta ako kay gintong friend. So, And alam they na. trust. They trust your friends. Oh, I love Kalesa. that. Grabe ka Grabe naman. si Tim. Grabe ka, Tim. Tatanong lang ako seryoso. Tapos, meron kaming parang, nung elementary, meron kaming service, parang tricycle. Tapos, yun yung sinasakay namin pag pupunta kami sa iba't ibang lugar. Na yung driver nun, kilala din ng parents na. Ay, ang cute naman Ano, nun. very community-centered. Ayun, community. It's a big community. Tapos lahat sila friends and kakilala mo. No, kami, dahil magkaklase kami. Pero yung parents, ano lang, nakikita lang PTA meeting, di ba normally ganun? Parang, Ito pala yung mami mo. parang pwedeng gawa ng movie yung yung brotherhood nila. Documentary. And so, yun, medyo. Tapos yung iba naman, yung sa college, yung mga ka-CBI. So, na ngayon, nakikita-kita pa rin kami. Parang parang last time dun sa, dun sa group chat namin, sabi, 10-15 years ago pa daw kami magkakakilala. Tapos sabi nung isa, hindi, 20 years ago. Tapos, Ganun ka naman katagal na bubuhay sa mundong ito. Pag-recall ko, 2005 na pala ako Wow. college. So that was 20 years ago. Tapos kaming lahat nagulat. Oo, 20 years na tayo magkakakilala.
dun yun sa mga ka-CBI ko dun sa ano ko sa school ko. So shout out sa PUP-CBI. Yan. Wow. Kami magkakasama sa Santa Mesa. Tapos, yun nga, natawa kaming lahat na 20 years. Oh. Parang pag binilang mo nga naman yung taon, parang feeling natin, kailan lang yun? Hindi siya ganun Oo. katagal. Especially, even with everything that has happened, like lahat ng pinagdaanan nyo, parang hindi siya ganun katagal. Yun pa lang yun sa college friends. More than nung elementary friends, di ba? 30 years. Imagine. Mas Malapit na kayo matanda pa mag-ano. kay Tim. Na yung parents ni Tim, possible. Kabarkada. Grabe naman yun. Ay, hindi naman. Ashers ganun. po, wag natin tutularan. Hindi true friends, magtutularan. Pero maganda yung ganong, I mean, yung ganitong dynamic. For example, nag-aasaran, ganyan. Sometimes yun kasi yung common ground eh. Yun yung mga bagay na nagbe-build din ng friendship eh. Yeah. Like, yes, there are attitudes na magkakapareho, pero minsan yung mga ganitong alaskahan, ganitong asaran, yun din yung magandang foundation ng friendship. Naalala ko nga dati nung elementary din. There were really some moments na hindi naman umaabot sa pambubuli, di ba? Pero yung mga observations about this one person, na parang, oh yan, na-observe ko rin yun about that person. Tapos syempre, kakausapin namin sila, ganyan-ganyan. Pero yun yung common ground na, Yes. okay, we find things that are similar to us, especially, I guess, kapag elementary ka pa lang. Yun talaga yung foundation ng Same yung friendship. ginagawa eh. niyo, di ba? Oo, Yung pare-pareho activity niyo tayo sa eh. school, pare-parehas, di ba? At saka actually yung friend group ni Kuya Norby na from elementary, it's something na parang talagang it's new to you, Ate Har, diba? Yes. Sa akin parang yun yung pangit yung term, pero kiniingitan ko that time nung bata ako. Kasi nung bata ako, ang elementary ko, nag-elementary ako sa loob ng base ng militar. Oh, Ako yung yung father, Stiga. yung dad mo. Kasi yung mother ko nagtuturo din sa high school naman, so sa elementary ako. Ano information niyo doon? Per campus? Ay, hindi naman. Pero medyo Alpha. ganun. Uy, nakikita namin sila nagtitrain everyday. Wow. Nakikita namin, na may dala silang gulong sa likod, ganun. Ayun, and then, yung going back na sa sinabi ni Kuya Norby, kasi puro sila anak ng militar. Yeah, So, yeah. nakakatuwa kasi sila magkakaibigan, magkakakilala din yung parents nila. And then, yun din yung parang magkakausap. Tapos parang yun din, yung may level of trust din kasi. Iba rin kasi yung magkakakilala yung parents ng mga Yes. anak na magkakaibigan At din. saka kilala rin ng parent mo kung sino ba yung palagi mong kasama. Oo. Kasi doon nabibuild na, ay, itong mga to, kahit magkakasama, wala namang masamang gagawin to or Oo, kahit tama. ano, di ba, makaka-affect sa kanila. Yes. So, sa tingin ko, isa rin yun sa mga factors. Maganda nga, parang actually now that we're on that topic, na gusto ko sanang i-touch yun later on. Pero now that we're on that topic, parang maybe let's talk also about ano yung mga criteria natin for finding these friends and keeping these friends. Kasi for sure, hindi lang naman yan, makikita mo siya when you enter the classroom one day and you're like, gusto ko maging kaibigan. Yeah. Diba? Hindi. There are things that we encounter, things that we experience na masasabi natin, okay, ito yung basehan ko kung kung bakit gusto ko siya maging kaibigan, I guess. And one is, do your parents trust them? Honestly, naalala ko nga din nung elementary. Siyempre, ewan ko, uso pa sa time natin yon yung nung hindi pa digital age. Hindi pa- Nag-i-invite ng, hindi pa time nag-i-invite ng mga classmates sa bahay. Ah, diba? oo. Oo. Birthday, Tapos diba? mag-host Group ka ng work. event, di ba? Group work, ay doon na kayo sa bahay. Doon Exactly. gagawa. Exactly. Tapos dun natin na-i-introduce yung mga kaibigan na yon sa mga magulang natin. Ako naalala ko pag group work nga. Amaze na amaze si Tim. Kaya nga, parang sabi niya, Kinig para talaga tayo, ako. para tayo exhibit na pala. pinag-aaralan ni Tim. Exhibit C. Oo. Pinakikinggan ko talaga na may ganun. Generational gap. Wow, generational gap. Ganun kami before. Oh, di ba? Ganun It's so kami sa cute. panahon namin. noon. But yeah, to the point, no, exactly, yung mga classmates ko, ini-invite ko sila sa bahay, doon na tayo gumawa ng group work, ng homework, and alam ng parents nila. Actually, yung mom ko pa, siya pa yung, my mom kasi is very fussy, na parang gusto niya pagdating sa bahay, nakikita niyang naaasikaso lahat. So, maghahanda yan ng merienda, magbibili siya ng banana cue dun sa kanto, sige, kain kayo, anong kailangan niyo, ganyan-ganyan. And then, siya yung mag-initiative na tumawag sa parents ng mga classmates ko na, yung anak ko, Andito. nandito, ganyan-ganyan. And it happened na, there was this one girl na lagi kong kasama talaga kasi, I guess I would consider one of my best friends nung elementary, na yung moms din namin, parang, hindi naman best friends, pero naging close sila because of that friendship as well. And that's, for me, that's one criteria na I know na magiging mabuting kaibigan tong tao na to because my parents trust them. So ako, may tiwala kasi ako sa parents ko. I trust that my parents are guided and grounded also by the teachings inside the church. Kaya, kung yung assessment nila sa tao na yun ay, okay, mabuting tao to, okay to maging kaibigan ng anak ko, then I trust them also. Pero, of course, meron din akong mga na-encounter na moments na,
anak, sino ba yun? Bakit ganito, ganyan yung attitude niya? Oo. So, pag ganun, pag napo-point out yun ng parents ko, kasi I may not have seen it nung bata ako, ang tinitignan ko lang naman, I just want to be this person's friend. Kasi they were nice to me, or meron siyang, Masayang kasama. or masayang kasama, or kompleto yung crayons niya. Di ba? Maganda yung mga art materials niya. Parang, gusto ko rin yun Magaling, no? Masarap ka-group. Madali, no? Madali siyang ka-group, di ba? So, pero pala, yung assessment ng parents ko na may attitude siya, na hindi niya gusto, na baka ma-adapt ko. So, careful din ako sa ganon. Na parang, okay, if my parents think that that's not a good idea, it's not a good idea na maging kaibigan ko siya, sige, I trust that. Hindi ko na siya ulit i-invite sa bahay. Sorry. Ang differences natin is sa amin naman, onti lang yung kaibigan na ganun talaga ang pagkakakilala namin. Na talagang pupuntahan pa namin, I will go there to have a sleepover. Ilan lang, sobra parang bilang sa isang kamay. Pero, ang naging difference is, kilala nila ang lahat ng nasa school ko, sa classroom ko, because of me opening up to them tungkol sa lahat. Ako kasi nakikipag-usap ako lagi sa mga magulang ko. So I open up to them, nakikita ko kung ano yung ano. And I think ang main difference doon is yung tatay ko, hindi niya ako masyadong pinigilan or hindi niya ako masyadong sinabihan sa kung ano yung dapat wag to kaibiganin masyado. They are, He let you find out for yourself. yes, they are more on, anak, ito yung mga bagay na hindi masyadong maganda. Tapos, ang itinuro nila sa akin is, stay there, be their friend, para makapagpakita ka ng magandang asal. Positive. That's a good. So, ang naging dating sa akin doon dati is, ganun pala yun. Hindi ko kailangan siyang tanggalin sa akin. Parang, I'm just here. Kaibigan mo ko, I can listen to you. I can be friends with everyone, but not anyone. Ganun siya. That's true. Yung, at least yung style ng tatay ko, ganun ang pagkakaturo niya sa akin. It was, I don't know, it built up confidence sa akin nung bata ako. Which is not a long time ago. In-emphasize mo May talaga. ano na naman? Oy, yeah, I just said the truth. Okay, fine. Pero green flag yun, very, Oo. very green flag na papanindigan niya. Siya yung good friend sa group. Yes. Siya yung good green flag. influence. Siya yung good influence. And I wish when I was younger, I also had those kinds of friends that were better influences on me instead of ako yung ako lang yung good influence. Pero it really helped kasi andun yung mga turo sa pagsamba ng kabataan. Mga awit ako ng pagsamba ng kabataan, Children's Worship Service. So, it really helped na nababakuran ako ng mga turo. Yun, for me, helped me become a more green flag friend. Even though not everyone, parang it's not everyone's cup of tea. Parang syempre, di ba, iba rin naman yung alam ng ibang mga tao. So, they only know what they know. So, ako, tinataguyod ko lang or pinapanindigan ko lang what I know to be true and what I know to be right. Kasi based naman siya dun sa mga natututuhan ko rin sa pagsamba ng kabataan. I mean, So, to be fair, yeah. oras kasi na mga yon, kaya ako naman nagawa yun is because hindi naman kasi ako masyadong reliant Yeah. sa mga kaibigan ko in terms of emotional stability. So, kumbaga, sa mga magulang ko pa lang, buo na ako eh. Kasi doon, nakakapaglabas na ako ng gusto kong pag-usapan. Kumbaga, And your hindi ako- parents are your friends. Yeah. So, yung mga kaibigan ko mismo, mga magulang ko na. That's that's so nice. And nice. until now, ang pinaka mga best friends ko, mga kapatid ko. Yeah. Yan. Kapag ka tatanungin mo kasi sino kalaro mo madalas online? Mga kapatid ko. Ang Pag papasok Cute. kami sa online, tapos magtatawagan na kami niyan tuwing gabi o kaya tuwing hapon. Oh, nasa ka na? Tara, laro tayo. Kasi nga, hindi ka naman palaging nasa Baguio. Yes. Kaya, pero kahit nandun ako sa Baguio, kahit nandun kami, Nagtatawagan pa rin kayo. kasi, Hello, how big is your house? hindi naman. Talagang kailangan natin makapag-isip. Correct. Tatawag Hindi naman. Ang ibig sabihin ko nandun is parang, buong-buo na ako in finding friendships sa loob ng bahay. Kaya yung friendships ko sa labas, when I do find it, I keep it, but not to a point that I am too into it na dependent ako sa magiging personality ko on that. Parang additional Na na para, siya sa'yo. yeah, na para bang malaki yung mawawala sa akin kapag yung friendship na to is nawala sa akin. I like that, no? Karagdagan na lang yung ibang mga friendships kasi nga nahanap, buo ka na. Doon pa lang. That's such a nice sentiment. Green flag! Green flag na naman. And speaking of green flags, of course, meron din tayong mga viewers natin nagsisend din ng sentiments nila, particularly about building relationships and keeping friendships. So, aalamin natin ang kwento na yan dito sa Espresso Self. So, here we go. Hi, Cafe! Alam nyo, napansin ko na kapag may magandang nangyayari, madali akong mag-celebrate kasama ng mga tao sa paligid ko. Pero kapag mabigat ang pinagdaraanan ko, minsan nahihiya akong magsabi or natatakot akong maging burden sa iba. Pero recently natutuhan kong mahalaga ang pagkakaroon ng mabubuting kaibigan. At mas mahalaga ang alalahanin na meron tayong malalapitan na hindi mapapagod makinig at hindi umaalis kahit paulit-ulit akong lumalapit. Hindi naman ibig sabihin na wala na akong pinagdadaanan, pero iba pala ang pakiramdam na sure kang hindi ka nag-iisa.
hindi ko man alam lahat ng susunod na mangyayari sa buhay ko, mas panatag akong harapin ang bawat araw dahil alam kong may tunay akong takbuhan. Kayo, sino ang takbuhan nyo? Nagmamahal, friend for life. Cute! I like. Gusto ko rin yung last part nung letter niya na tinatanong niya, kayo, sino ang takbuhan nyo? That's thought starter siya for sure, di ba? That made me think about parang where I turn to subconsciously kapag merong mga nangyayari sa buhay ko. Gaya nga nung sinabi ni letter sender na ang dali kasing mang-aya ng mga kaibigan kapag may birthday or may celebration, may milestone, positive ganyan. Exactly. nangyari. Pero gaya nung nabanggit mo rin kanina, Norby, na pag medyo may mga not so nice things that are happening in life, parang ang hirap mag-share na parang nakaka-burden kasi sa iba siguro kapag shinare mo yung problema mo sa iba, knowing na sila rin may pinagdaraanan. Sa mga ganong panahon, napaisip tuloy ako, kung yun yung, if I was in her shoes, sino yung tatakbuhan ko? Or would I parang keep it to myself? Ako personally, ang unang tinatakbuhan ko palagi, whether or not I know the solution yet, is of course, ang Panginoong Diyos. I really have to pray. Kasi kapag kunwari nandun ako sa situation na yon, hindi ko pa man naiisip yung next step ko. Alam ko na ang immediate step ko is, I really need to say, kahit a quick prayer lang. Yes. Na, Ama, anong gagawin ko dito? Ama, bakit ito nangyayari? Ama, what is my next step? Etc. And that helped, that's honestly one of the things, the biggest things that helps calm me down. Kasi ang tendency ko mag-panic eh. Kahit internal panic lang na parang, oh no, ano nangyayari? Oh no, ano yung dapat kong maramdaman? This is so sad, this is so scary, this is so worrying, etc. Pero pag nailapit ko na, pag naipanalangin ko na, nababawasan yung feelings na yun significantly and then isipin ko, okay, next steps. Ano talaga yung next steps na pinapagawa sa akin? Kasi kung wala yun, hindi ko na alam. So yun, siya talaga ang number one takbuhan ko. Siyempre, primarily, takbuhan natin yung Panginoong Diyos kasi alam natin na lagi siyang nandyan para makinig. Tapos aside from that, yung mga magulang natin, pwede rin natin silang takbuhan, lalo na kung alam natin na decision sa buhay. Yeah. Di ba? Masyado ng marami yung mga na-experience nila. And kasi yung parents natin, alam nila yung personality natin eh. So, yung tendency natin to choose kung ano ba yung sa tingin nating tama, Yes. mas Yeah. mag-guide nila tayo. That's so true. Sila nagpalaki sa atin eh. Ako, personally, my parents, I know that they will never hesitate na sabihin sa akin na, oh, alam ko ganito ka eh. Yeah. Kahit ganun yung tono nila sa akin, na parang, Oo. alam ko ganito ka eh. Pero I know it's always out of love. Ako naman, sinong takbuhan mo? I could relate, Ate Harm. Especially kasi nung bata pa ako. Medyo selective na rin ako as it is sa friendships. Like, dahil nga ako yung nung elementary, anak ng teacher. So parang ilag sila, ganyan. And then growing up, kahit nung high school, hindi rin ako masyadong nakikisama sa mga big groups na talagang sila yung parang clique nung school, ganyan. And then, nung college, parang siguro one of the edge din na sa NEU kami nag-aral. Parang, NEU, New Era New Era University. Okay. yes. Na lahat kami parang ang bonding namin, parang after natin sa school, panata tayo sa Central, sa Templo, Oh, ganun. that's so good. Oo, kaya naalala ko, although yun nga, iba-iba kami ng circle or parang iba-iba kami ng mga tag dito, pinanggagalingan, yun. Parang sa ganung way of bonding, kahit parang hindi ko man specifically nasasabi lahat ng problema ko sa kanila, but yung ginagawa namin common na ganun, parang it's very comforting on my end. Parang ganun siya. I feel like that's such a huge milestone for a friendship, no? Yung pwede niyong yayain yung isa't isa na magpanata. Oo, ang saya. Ang sarap sa promise. feeling ng gano'n. Wala pa ako naging kaibigan na gano'n, unfortunately. Get you friends. Hindi naman. Get you friends. It's just that it's not to that level pa na meron akong kaibigan na naging ganon. Although gusto ko na magkaroon ng ganong klase. Oo. I think that's a very, very good thing to want, no? Yeah. Kasi sila rin yung, when it's a friend na kaya mong yayain sa panata, alam mong the foundation of that is nakikinig sila sa turo, masigla Yes. sila sa loob ng iglesia. Ideally, may tungkulin din sila, di ba? So dun pa lang, sa foundational values nyo pa lang, very harmonized. Napasok ko pa yun. But yes, yun na nga. Hindi ko man naabot yung ganong level na katulad ng sinasabi ni Ate Ina na mag-aaya kami na sabay-sabay. Yeah. Kumabot naman kami sa pagkakataon na nagpapaalalahanan naman. Yeah. So na parang sinasabi na, nanalangin ka ba? Ganun. Kaya naman, kapag may hinaharap na, manalangin ka na. Yun muna unahin mo. Pero I do believe na lahat naman kasi tayo nakakatanggap ng ganung pagpapaalala. That's Sa so tuwing true. pagsamba, ipinapaalala sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan na dapat mag-set tayo ng pansariling panalangin, ng sarili nating pagpapanata, kasama ng ating buong pamilya, ng family hour. Yeah. Kasi mahalaga talaga yan eh. Ibang klase kasi talaga na matutunan mo yung ganoong uri ng pagharap sa buhay na unang-una mong gagawin is manalangin.
Yeah. Ibang klase. I feel like that's so valuable also na yung ganong mga paalala, no? For me, it's so important na may ganong mga paalala because remember, may isang episode na nabanggit natin, kailangan natin ng paalala kasi as humans, we're so quick to forget. Yeah. And kaya napakahalaga na meron tayong pamamahala na nagpapaalala. And for me, nabavalue ko yung mga paalala na yun because it helps me na magpaalala din sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kaibigan ko na this is what we can do. As true Yes. Christians, ganito tayo. Oh, pero may karagdagan pa. Sabi ni Kuya Norby kanina, parents, ako, family. Yeah. So with hindi your siblings, lang oo. mga magulang ko, kundi mga kapatid ko. Ito pa, hindi. Mas bata sa akin yung kapatid kong babae, but I take advice from her. Tapos sasabihin niya sa akin, Kuya naman hindi ka nag-iisip. And coming from a sister, ano yun, mas may sting yun, pero valuable. Hindi siya Oo. sting eh. Kapag ginaganon ako ng sister ko, sasabihin ko sa kanya, tama ka. It's parang reality check. Oo, Yeah, something like tama ka. Love you. Oh, iba Pero talaga siya- yung family nila to eh. Pero siya, iyo, kuya, iyo. Ay, hindi pala iba. Oo. Ganun din. Ganun na Sa akin, ganun cringe din. na. But definitely so, sila kasi mga kaibigan ko. And now that I think about it, meron kasing itinuturo sa atin, Yeah. sa ating ipinapaalala lagi na ang pinakamabuti nating kaibigan, pinakauna nating kaibigan, ay ang ating Panginoon. Totoo That's so yan. true. Totoo yan. Kaya naisip ko nga na siya rin talaga yung unang-una kong takbuhan Yeah. no matter what happens. And I think yun din yung nabanggit sa Espresso Self, di ba? Na parang there is definitely someone out there na kaya mong asahan no matter what. Kasi let's face it, yung mga kaibigan ko, I don't want to burden them also. Hindi naman lahat ng tao sa friends list ko online, maasahan ko or malalapitan ko, di ba? But for sure, 100% proven over and over in my life na yung presence ng ating Panginoong Diyos and yung friendship and yung love and yung mercy niya, laging nandyan. So, yun talaga yung lagi kong naaasahan no matter what I go through. Handa siyang laging makinig Tama. sa lahat ng mga anuman yung nasa loob natin, nasa puso natin, handa siyang makinig. And yung mga sagot na ibibigay niya sa atin, di ba? Alam natin na para yun sa ikabubuti natin. At hindi Reliable. napapagod ng Diyos Totoo. na pakinggan lahat ng gusto At natin. hindi lang pakinggan kasi yung friends naman natin pinapakinggan din tayo eh. Pero tao rin sila, may May hangganan limitations. din yung kaya Mapapagod nilang din. gawin. So, sino ba yung may kayang magbigay sa atin ng kahit ano na walang imposible, di ba? Panginoong Diyos lang naman. And that's the biggest factor din na kailangan nating panatilihing kaibigan ang ating Panginoong Diyos sa buhay Sabi natin. mo, ate, Diba? kasi if you think about it, friendships require connection. It Yeah. requires effort It as requires well. effort para pangalagaan. And pati Exactly. yung pinakamahalaga nating kaibigan, yun ang kailangan natin pangalagaan. Kaya kailangan nating effortan yung relationship na yan kasama ng ating Yes. Panginoong Diyos. So, what a heartfelt discussion, what a heartfelt kind of wrap up to this little discussion, no? Parang gusto ko muna mag-break kasi baka maiyak na naman tayo dito. Kasi nga naman, very, very timely yung reminder na if there's anyone that we should keep as our friend, yun dapat ang ating Panginoong Diyos. At alam ko namang naiiyak at naluluha-luha na rin ang mga viewers natin dyan. Kaya we will be right back after a short break. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. And we are back from our break. Thank you so much for still being here. Ito nga pala ang Christian Attitude Faith Enhanced Cafe and andito pa rin ang ating mga hosts. Kaya naman, kanina medyo naging emotional na yung discussion natin with the whole friendship thing, no? And kung gaano nga kahalaga ng ating Panginoong Diyos, ang pinaka-importante at unang kaibigan na dapat meron tayo. And before we dive into that, kasi I liked what you said, Demi, before the break, na we need to put in effort Yes. in that relationship in order for that relationship to last, di ba? So bago tayo mag-dive into that, mag-coffee break muna tayo. So, here's what's gonna happen. Coffee break. Madali lang yung coffee break natin. Yan. Finish the sentence. Kayo na lang to, Ako na lang yung mag-host sa inyo. Dapat sumagot ka rin. Tatlo lang yung tanong eh. Tig-isa lang kayo. Sorry. Isa kayong tatlo. Bakit? Hindi, joke. Hindi yung true friend, Norby. Okay. So, let's get into the coffee break. I will just mention the first part of the sentence as kayo na mag-continue. No? So, finish the sentence. First sentence. A true friend is someone who blank. Huwag mo sabihin is not false, ha? Alam ko na yung tumatakbo sa isip mo, eh. As a friend. A true friend is someone Kailan who... muna? Ay, sige na nga. Pressure ah. Ganun ang true friends, Norby. A true friend is someone who pressures you to perform better. Ganun. Yeah. Galing. Diba? Diba? Example lang yun.
Ayaw nyo talaga. A true Ten. friend is someone who reminds you. Okay. Oh. Pwede. Pwede. Ikaw. A true friend is someone who can listen and give advice. Okay. Safe. Hey, And A true friend is someone who knows you. that's true. The real you. Yeah, the no? real paano you. ka nga naman makikilala kung di mo kaibigan? True nga eh. Mm. Okay, next. I know someone is my real friend when... ... I know someone is my real friend when they can confront me. Mm. Totoo. Same. Yes, yes. Same also. I know na... Bakit gano'n? Totoo. Totoo naman. I know someone is my real friend or true friend when hindi sila nag-hesitate na i-correct ako even though it might hurt my feelings initially, Ah. pero nako-correct naman yun for the better Totoo kasi. sila. Mm-mm. Walang Yes. filter. Yes. Yung hindi nag-iisip ng filter or consequence, talagang sinasabi niya kung ano yung kailangan mo marinig. And they do you no harm. Kumbaga yung pinanggagalingan ng correction nila is pagmamahal, Yeah. hindi Yes. pambabash. Mm. Bakit ako tumingin sa'yo pambabash? Basher po. Kung kilala. Ay nako, next. Next sentence, last sentence actually. This is hard-hitting. Okay. The hardest thing about friendship is... Ooh. Would have thought no na yung friendship na mabuting bagay sa buhay natin, meron din naman siyang may difficulties or may mga Yeah. hardships din na dadala. Yung bunso po ba ulit una? Sige, sige. Oh, Fine. ikaw. Bilang bunso. The hardest thing about friendship is pride. Pride. Ooh, that's... Ako, it sounds like what Tim said. Mhm, mhm. The hardest thing about friendships is that it comes with a price. Pride and price, that's so true. Mm. Like, ano? Pang matanda yung sagot ko. Sige po. Pressure! No? The hardest thing about friendship is delivering bad news. Oh. Yeah. Na ikaw yun, no? Ikaw Pero, yun. pero that's how you know that you're a true friend eh. Na ikaw yung, Very. you're the one willing to do the hard things for your friends. Diba? Mm. And I think the hardest thing about friendship is, although parang double-edged sword siya, the hardest thing about friendship is putting in the effort to maintain that friendship. Like, how do you know that you want to maintain that friendship? And what kind of effort are you willing to put in? Kasi, let's face it, lalo na sa kung gaano ka fast-paced yung mundo ngayon, putting in effort is not, parang sometimes it's not worth it eh. So that's why you look for the things that are worth putting effort in. There was this one time I was scrolling through social media, tapos nakita ko nga, minsan okay din yung social media. may nakita akong magandang post that said, community or relationships require inconvenience. So, if you want to build a good relationship or if you want to build a good community, sometimes that requires some inconvenience from your part. Kailangan you have to go out of your way. Kung gusto mong, for example, yung story ko with my friend whose parent died, no? It required me to go out of my way na pumunta ako ng restaurant, bumili ng pagkain at i-hand deliver sa kanya just to make sure that she's okay. In this day and age, parang hindi na common yun eh, no? Pero, Mag-effort ka talaga. oo, mag-effort ka talaga. Although it seems like an inconvenience, I was happy to do it. Yeah. I was happy to put in the effort for my friend. Oo, yun yung sinasabi ko na the hardest thing about friendships is that it comes with a price. Not necessarily yung price na monetary lang. Minsan but- literally financial minsan, price. oo. Oo. It happens. Pero Yeah. more than that, yung emotional tag dito yung sometimes it becomes taxing emotionally when it comes to, di ba, may mga friendship, Yeah. mga maliit Burnouts. na away or Yeah. burnout from time to time. Ikaw yung mediator, no? Oo. Di ba? Tapos minsan, may mga times din talaga na you would spare your time, your effort, and then even yung personal space mo. Kasi some people are very valuable sa kanila, yung personal space nila, yung parang on my own, okay ako eh. Pero when it comes to friendships, di ba, you give up some of those things para din sa Yeah. friendship na yun. That's so true. I like what you said na sometimes it's not monetary. It's really putting out your energy. Gaya nung nabanggit mo na you had 4,000 friends on your list, but not everyone deserves that kind of energy, di ba? Yun talaga yung effort eh. Kailangan ine-effortan talaga natin ang friendships, especially if we know that it's worth the effort. And Yung effort naman kasi hindi lang naman yan sa paggawa eh. It's also within you. The effort to lower down your pride in order for you to be able to listen and see and hear. Napakalaking bagay nun. Katulad ng ginawa din ni Kuya Norby. nag-lower ka Ano daw ng yun? pride. Nag-lower ka daw ng Ano pride Hindi for what? pride. yung binigay ni Kuya Norby na example. Nasagot niya doon. It's also adding an effort. Kasi if you are the bearer of bad news, then Yeah. that is also by a morality standard. Yeah. Diba? That's also effort. So what kind of effort do you guys put into the friendships that you feel are worth it? Yun ang gusto kong malaman. Kasi that to me is a good reminder of how I should be as a good friend. Like how do you guys... And also another thing is, do you do it out of responsibility or out of love? Out of love, yeah. Yeah. For sure. Ako, Should I can strongly say na whenever I do anything for my friends, it's really out of pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Because wala, na-build ko yung friendships on the basis of
love, on the basis of pagmamalasakit, and on the premise that I want to see you thrive, I want to see you win. Because if you are happy as my friend, I'm happy as well. Oh, tsaka if it's out of responsibility and it's not out of love, parang hindi friendship yun. Yeah. Correct. Oo. Parang may iniintay kang kapalit kapag ganon. And I don't think that's a true friendship. Napakaganda nun kasi ang itunuro sa atin kagad is number 1, gawin ang lahat ng bagay tungkol sa pag-ibig. Yeah, out of love. Exactly. Oo. Out of love. Ako yun yung criteria ko when it's time for me to put an end to a friendship. Oh, Parang if it feels taxing to a point na nararamdaman kong sayang yung oras ko or nararamdaman kong sobrang pinipilit ko na lang, na parang yun nga out of responsibility na lang and hindi ko na nakikita yung sobrang laking value. Parang medyo negative pakinggan pero parang sometimes you have to put an end to some things. May mga friendship talaga na at some point in time nag-expire. Pag-exhausting na. O, pag exhausting na, hindi naman siya yung parang magkaaway kayo pagkatapos or minsan parang naturally ganun na lang eh. Yeah. Tumatahimik na yung group ninyo, wala nang nagchat-chat. wala na napag-uusapan Wala na kasi. napag-uusapan. Wala na common ground. Oo. Yeah. Tapos ang nangyayari, minsan kapag nagkakasalubong kayo, parang medyo nagkakahiyaan na, hindi na kagaya ng dati. Nangyayari talaga yon. And it's normal na lang din naman. And from there, doon natin malalaman kung ano talaga yung parang friendship na mas nag-value para sa atin. So to you, ako kasi ang iniisip ko, like ano ba yung, what kind of effort do we put in ba? Ano ba yung mga ginagawa natin para ma-keep yung mga friendships na yun? Kayo ba? Like, do you have any parang refresher activity with your friends? Kagaya yung kila Kuya Norby na sobrang tagal na nila. Para continuous pa rin na meron kayong common ground na napag-uusapan? Or may... May group chat ba kayo nung grade 2's friends mo? Yeah, meron. Wow! Oo. Kaming group chat. So every time may good news, may bad news, doon namin nalalaman. Doon din kami nagsaset na, tara, kita tayo sa ganito. Or minsan, bumubuo kami, kunwari, merong yung friend namin, merong problem. So bubuo kami ng group na kami lang. Nawala siya. Nawala siya, na pag-uusapan namin, how can we help? Ah, So, okay. medyo ganun na kasi yung level of friendship namin. Yeah. And of course, lahat kami nag-e-effort. So, nandun makikita mo na nag-e-effort sila. Kasi parang I remember nung namatay yung dad ko 2021. Pandemic yun. I don't expect na darating sila. And yung feeling ko before na hindi ko pala close friend, nandun sila. So, alam mo yun na, yung feeling mo, eto, kakilala ko lang to, nakakasama ko lang sa local, ganun. Tapos, biglang, alam mo yun, mag-a-appear sila. Tapos, sobrang, nagulat ako na, ganito pala yung pagtitreat nila sa akin or ganito pala ako ka-important sa kanila. So, yun, nag-effort sila. So, talagang feeling ko, sa kahit saang friendship or kahit anong level ng friendship, talagang kailangan mo mag-effort. And yung effort na yun, nag-grow. Kasi, Yeah. hindi na kayo from magkaisang community, isang lugar, magkakalayo-layo na kayo, Correct. 'di ba? And yet, there's still that magko-compromise ka conscious talaga, eh. 'di ba? So ganun kalalim. I'm thankful kasi ganun kalalim yung friendship na nabuo sa akin. So parang yung level of your compromisation or yung level ng inconvenience na kaya mong i-give up for a person, ganun mo siya katindi. Ganun Kalab siya as a kamahal, friend. di ba? And nakita na nga natin, like, yung sa relationships mo na, sa friendships mo na, hindi mo in-expect, na wala kang hinahanap na kapalit, and yet there they are. That's so nice. Sila lang kasi yung friends ko. And yet, Pero they're true friends. exactly. Pero Ito, sorry, diba? Yun na nga, it doesn't matter kung konti lang yan, pero for me talaga, Ina, hindi konti yun eh. 8. Oo, 8, madami. diba? Ang dami Talaga eh. Kami nga tatlo lang eh. Bukod pa dun sa CBI Pips na, yun nga yung pinag-usapan natin kanina na, kasi sa CBI sa PUP, everyday may panata kami. So, na iba talaga yung nabuo. Iba naman yun sa, ano naman yun, INC na friends. Ibang Oo. group. Circle of feeling friends. ko ganun nga talaga. And yet, kahit iniisip mo na sila lang yung friends ko, and yet, they come through for you every single time. Di ba? Yeah. Talagang, Yes. Maganda. ano pang hahanapin mo? Kung Alam- sila naman Tapos ang sila yung nag-e-effort para Oo. joke lang. Gets ko na kung bakit hindi ma-social media si Kuya Norby. ano lang siya, mag-group chat lang Oo. siya. Ay, social media pa rin, di ba? Social media Ah, pa okay, rin naman social media pa yun. rin. So I guess that's one. That's definitely one thing that we can do to maintain our friendships, to really cultivate our friendships. Kumbaga, constantly communicate. Di ba? Laging may group chat. Constantly communicate. And gaya nga nung sinabi mo, Inan, yung nabanggit natin kanina, that determining your level of inconvenience. Yes. Inconvenience. No? Parang let's determine how much inconvenience we're willing to take How far on. Yeah, can how I far go can for I you? Wow. How far can I go for my friends? For how Yeah. much I love you. That's so nice. I think another way na we can build and cultivate friendships is also respecting our friends no matter what. Kasi ang dali kasing sabihin na, oh, I respect my friend, pero do you do it in action? Ang hirap kasi, parang ang dali na lang kasi na sobrang close nyo na, Yeah. kilala nyo na yung isa't isa, alam nyo na yung good and bad parts ng isa't isa, that it's easy to slip into parang
ino-okray mo na lang siya ng ganyan. Parang baka it might slip into disrespect na. Yeah. Alam mo yun, sa sobrang comfortable ng friendship. But I think it's important to always keep a level of respect and dignity sa friendships na yun, in that pinapahalagahan nga natin yung oras nila, no? Hindi natin sila inaagrabyado for whatever reason or time, no? Parang we don't waste their time. Ako, I've learned also that yes, I have a group of close friends, pero their time is not always available to me. Yeah. And I'm okay with that. Diba? Okay naman sa akin na, parang hindi naman ako nagtatampo kung hindi kami araw-araw magkausap. If the communication is not constant, that's okay. Kasi I can respect their boundaries and they can respect my boundaries as well. So I guess that's a big reason also kung bakit naglalast yung friendships ko. Kasi we all understand each other. Yun. Ako hindi wala masyado. Wala kang respect? Ganun. Kaya pala kanina pa ako walang respeto. Hindi. Ang sabihin ko lang is like, very few kasi friends ko. Like, bilang sa isa, 2 kamay, na talagang masasabi ko that was sustained throughout the years. But not because of the lack of effort, but because my friendships are in a level na kapag ka nagkita kami, mag-hi naman. O kaya sa kanila lang talaga mag-uusap. I feel like your friendships are very curated also. Parang sobrang pili. Yes. Hirap maging kaibigan ni Timmy. Oo. Pili din. But, hindi naman yun sa dahil ayaw ko. It's more like, you can be friends with me kahit sino ka naman. But like, if you want me to be more open or to tell you about me, doon ako medyo... But because your friendships are so curated, then what do you do to keep those friendships, to maintain? Kasi I'm assuming, correct me if I'm wrong, I'm assuming na dahil sobrang curated and pili nga lang ng friends mo, those people that you do consider your friend, talagang binubuhusan mo, I feel like, ng effort, di ba? Like, what do you do? Kami, when we are available, say hi lang. Ako kasi very vocal ako sa sarili ko. Sabi ko, uy, namimiss na kita. Kamustahan? Yeah. Ganun lang. And then minsan mag-aaya for coffee. And that's it. Parang di ba, trend din sa social media na parang you have friends for this kind of purpose or you have True. friends for this kind of occasions. Parang may mga different types of friends tayo for every part of our lives and for every mood or parang every moment. Parang ganon. Parang it goes to show na friend is such a generic term for being a friend. Yeah. Totoo. Parang ganon. Parang hindi ka naman masasaktan kung sinabi kang hindi ikaw yung close friend. Kasi you might be his or her friend or my friend for this kind of circle, this kind of purpose of, say, an organization or something, di ba? Parang ganon. Parang we do have that type of Yes, friend. totoo. But yung sa akin kasi very straight up lang eh. Kumbaga parang who I am right now, so nakikita nyo, that's really just who I am. Just him. Yeah. Just him. Just him. Totoo Yun na naman. yun. Like, even if you go online and if you search me up, that's just it. But it's not because it's plain or it's not because I'm lacking effort, but it's because that really is the amount of who I am. The amount of effort that I will give someone that I just met today will be the same as how it is when I meet someone later on, even if they are a long-time friend. Maybe the amount of connection is different, but the effort is the same. Kasi yun na ituro sa amin. The energy that you give or the amount of, call this, excitement that you give a person should be equal para makilala mo talaga siya. Ano siya, consistent friend siya. Kaya kung gusto niyo po maging kaibigan si Timmy, you know where to find him. Comment lang po kayo. But yeah, I mean, gusto ko rin yung nabanggit mo doon, Ate Ina, na there are friends for every season. Yeah. Na there are friends na tatakbuhan mo if you want sound advice. There are friends na tatakbuhan mo kung gusto mo lang ng memes or ng ano, tawa-tawa lang, di ba? Totoo. And there are friends who pag kinausap mo, you know that they're reliable. You Yeah. know na i-real talk ka nila. So, I mean, I am very, very thankful to have those kinds of friends na minsan nag-overlap pa nga. Like yung group of friends ko, for example, yung group of friends na na-build ko through yung mga ganito mga pagtupad, no? Sa INC TV. They're still my friends after all these years, and sila yung inaasahan ko, and I know na kapag nagtanong ako sa kanila, i-real talk nila ako na how should I approach this situation, what advice can you give me about this kind of thing, and they have never failed me yet. Kasi nga, and I don't think they ever will, di ba, no? Kasi nga, ano rin sila, we share the same values, na mga may tungkulin din sila, and they understand the effort that it takes to live life on this earth as a true Christian, di ba? Let's face it, meron talagang difference eh. May mga differences talaga sa ganung mga bagay. So, I turn to them whenever I feel na kailangan kong ma-ground. Kasi yung paalala sa atin, sa mga pagsamba, naririnig din nila yun eh. Yes. So,
I have faith na they are the instruments na ginagamit din ng Panginoong Diyos to remind me to be a better person, a better person, a better friend, a better Christian, etc. So, In the same level that we take care of friendships outside, yeah. there's also an amount of effort that we need to do to take care of our relationship with God. All the more. All the more. All the more. Kaya nga natin napag-uusapan din to na parang what are the things that we do, like, parang what kind of effort are we putting in for our friends? And to the point ulit mo, Ate Ina, na kanina na sinasabi mo, what level of inconvenience are you willing to go for? O parang what are you willing to do to maintain that friendship? I think more than anything else, dapat, hindi man dapat, pero it should come naturally to us na, Yes, tayo. na effortan natin yung relationship natin, lalong-lalo na Totoo. sa ating Panginoon Diyos. Diba? And lahat yun, gagawin natin bukal sa ating puso. Absolutely. Yeah. Always out of Talaga love. yun eh. Always Oo. out of love. Kasi di ba nga, kung may mga friends for seasons ganyan, Yeah. Panginoong Diyos, He has no season. yeah, He's always for there. all seasons. Our Almighty God is there for every single reason. Mm. Doesn't matter when or what we're going through or who we are in Yes. that moment actually. Kasi syempre minsan kaya nga yung ibang friendships nagde-dissolve or nag-expire yung term mo. Oo. Kasi I mean, nawawalan tayo ng common ground or there are Yes. situations that allow us to drift apart. Pero no matter who we are or anong season or reason pa yan, ang pinaka-consistent friend natin na lagi nating maaasahan, super reliable, ay ang ating Panginoon Diyos. So I feel like that's the biggest reason for us to put in effort para patatagin yung relationship na Yeah, yun and with not Him. only that, kasi iisipin natin kapag tayo nagkamali, mayroon tayong nagawang kasalanan sa ating kaibigan, sila maaring Pwedeng lumayo eh. lumalayo o Mm, kaya mm, mm, naman minsan nahihirapan tayong patawarin. Pero ang ating Panginoon Diyos, siya nag-i-invite eh. Exactly. Siya nang i-invite na makipag-usap Mhm. para patawarin tayo. I love Siya that. yung unang-una na gusto yun eh. Mm-mm. Totoo. I mean, who else will you look for that, di ba? Exactly. Yun eh. It's At saka yung kaninang pinag-uusapan natin na, di ba, sa iba't ibang pagkakataon, parang iniisip natin sino bang friend ang mapagsasabihan ko nito. Pero pag sa ating Panginoong Diyos, every situation, Lahat. Lahat. kaya malungkot ka, isumbong. may pinagdadaanan ka, Oo. pwede mo siyang kausapin through prayer. Hindi ka matatakot eh. And paano ba natin naaalagaan? Ako, ang ginagawa ko personally is sinisigurado ko na mayroon akong panat at panalangin sa isang buong araw. Yeah. Hindi ako pumapayag ng isang buong araw lumipas na Lilipas na hindi wala. ako nakikipag-usap. And sometimes yung prayer, ano lang talaga eh, may mga pagkakataon na pag nananalangin ako, parang kinukwento ko lang talaga yung araw ko sa akin. Oo. Just like, Ama, ito yung nangyari ng ganito. Alam mo ba, ganito, ganyan. Even though I know na nakita naman niya kung ano yung nangyari. And then, after that prayer, he reminds me kung ano yung lesson na gusto niyang matutuhan ko dun sa situation na yun. Yes. And that's why, to your point din na, yung effort na ginagawa ko, I really make sure na kunwari, sa pagsamba, naririnig natin yung mga salita niya. Talagang sinusulat ko and ini-internalize ko and ibinubuhay ko. Oh. Nabubulol ako kasi Parang it means so sinusunod mo. much to me. Exactly, binubuhay ko talaga siya in my life kasi that's how that kind of obedience I know is one of the biggest efforts that I can do para panatilihin yung relationship na yun sa ating Panginoon Diyos. Parang ano no, yung way na nakikipag-usap tayo sa Panginoong Diyos through our prayers and then sinasagot niya tayo sa mga lectures sa pagsamba na very comforting and parang Very timely, no? Parang Oo. sobrang sakto sa yun situation na mo. parang hindi mo naman iniisip na mapapakinggan mo yun sa Yeah. moment na yun sa pagsamba pero parang there's always this one verse or there's this one line o may isang payo kang mapapakinggan na para sa'yo. Mhm. Yeah. Parang ganun. Kaya very comforting siya. Na talagang if you could have anyone as your friend, God is the best friend that you can have. Alam mo, because He's so good to us. Like, He's such a good friend to us. It's also so important that we defend that friendship. Oo, yun. It's so important na kung meron mang mga, to use your term, bashers. Na kung meron mang mga bashers, to me, it's so important that I defend my friendship with God. Even though a lot of people question it, even though a lot of people say that it's not a real relationship, parang, No. no, of course not. Like, if there's any real friendship in my life, my friendship with God is the realest of them all. And the way for us to defend this, the way for us to truly defend it is for us to protect yung pananampalataya. Exactly. Na kahit anong marinig natin na nagmumula sa mga trolls or kahit sa mga social media influencers and whatnot, pinapangalagaan natin yung katotohanan na natatanggap natin sa pagsamba. Kaya napakahalaga na lagi kong inaalala sa akin personally is palagi kong inaalala lahat ng mga itinuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan. And katulad ni ate, nagsusulat din ako sa pagsamba. And yun Really, talaga. it really helps internalize kasi. It really does. It really does. And obviously, other than that, we have to make sure na nakikipagkaisa tayo. I think yun ang isa sa pinaka maganda nating magagawa para tuluyan natin mapatunayan na pinapangalagaan natin yung relasyon is nakikipagkaisa. So, inaalala natin yung mga turo
tapos ginagawa natin. Yes. Yes. Ina-apply natin. Yes. Oo. Yung That's- mga aral na natatanggap natin. That's a true friend na parang hindi ka lang puro salita. Ah. Diba? Ang true friend, katulad din ng mga naging kwento natin kanina, pinapakitaan natin ng gawa. We prove that friendship, that love, sa pamamagitan ng paggawa. Yes. Sa pamamagitan ng mga pagsunod. And of course, lagi nating pinagpapasalamat yung ganong mga paalala na pinangungunahan ng pamamahala. So, Yes. And lagi tayong pinapaalalahanan na we don't do it dahil bayad natin siya. No. no, never. Mahal na mahal natin ang ating Panginoon Diyos. We just prove it. So, I mean, friendships come and go, but then the values that make a good friend, like yung loyalty, kindness, respect, goodness, and putting in the effort, lahat kasi yun mga values na natututuhan din natin sa loob ng iglesia. That's why we're so thankful to our church administration for making programs like these possible na pinapaalala po sa amin how to be a good friend, how to be a good person, and how to be a true good Christian here in this world. Kaya maraming salamat po muli sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, at ang aming pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Angelo Eranio Manalo. And of course, thank you also to all of our viewers for joining us on another episode of Christian Attitude, Faith Enhanced. Thank you so much, and sana meron po tayong napulot at natutuhan ng mga values on how to be good or even better friends to all of our loved ones here. So, once again, thanks for joining us, and thank you also to INC Museum Cafe for this lovely setup and for the tea and for the conversations that we had today. Once again, I'm your host, Harmony. Tim. Ina. And Norby, Catch us again on another episode next week, only here on Christian Attitude, Faith Enhanced or Cafe. Bye. Bye.